bilang paghahanda po at inisip namin na kung sakaling ang ma-extend, no? About a week ago, kung sakaling ma-extend, anong mga dapat namin gawin, ay bilang paghahanda, tayo po ay namili na muli ng mga makakain ng ating mga pamilya at mga kababayan. Kanina po nag-order na po tayo muli ng 20,000 sacks of rice galing sa NFA. Ayan po, nagbayad na po ang gobyerno sa gobyerno, no, sa NFA. At dumating na rin yung in-order nating 150,000 na gatas. Ito pong gatas na ito ay para sa mga lolo't lola ko. Ito po ibang klaseng gatas. Ito po yung gatas na kung saan makapagbibigay ng malusog na pangangatawan sa ating mga lolo't lola. Alam naman natin, yung ating mga matatanda ay most vulnerable ngayong sitwasyon na ito dahil sa COVID-19. Ay, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-lungsod ng Maynila. Sana po nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Ito po ang inyong lingkod sa ating regular na capital report every Friday. Kaya langot pasensya na kayo, ginabi na kami dahil sapagkat napakarami po naming inasikaso ngayon na bilang paghahanda. No, at hindi naman kaila sa inyo na ang ating syudad ay napabilang sa extension up to May 15 ayon sa deklarasyon ng ating presidente. Kaya kung bakit simula kaninang umaga hanggang kaninang gabi ay puro pulong ang ginawa natin upang mapagandaan pa natin sama-samang tugunan at labanan itong ating krisis na kinakaharap na COVID-19. So ito po mga kababayan, ang Capital Report, isang programa ng Manila Public Information Office kung saan maipahayag namin sa inyo at mabigyan kayo ng mga tamang impormasyon sa mga nagaganap at magaganap sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. Bagamat as you all know, since tayo nakaharap sa krisis, ay araw-araw po meron tayong impormasyon na ibinibigay sa ating mga kababayan patungkol pa rin sa COVID-19. Now, let me begin with telling you, mga kababayan, today, meron po tayong bagong 28 na kaso ng COVID-19 positive na tagalungsod ng Maynila. Kaya umabot na po sa 571 yung ating confirmed cases. At meron na tayong panibagong suspected PUI na 69 na bago. At 780 na po ang total ng ating PUI sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman, makikita nyo sa inyong mga screen kung saang mga lugar meron ang presensya ng COVID-19 at lugar ng mga naimpeksyon o posibleng nahawa. At kung napapabilang kayo sa mga lugar na yan, payo ko lang po yung magsipag-ingat po kayo, konting ingat, dobling ingat mga kababayan. Sapagkat let me share you some data and analysis wherein sa screen niyo makikita nyo yung mga listahan ng lugar na may violation, no, ng mga polisiya ng pamahalaan. At mapapansin niyo sa inyong mga screen kung saan maraming violation ng social distancing, curfew, at saka yung quarantine pass, ay doon din po may malaking bilang ng contagion ng COVID-19, including PUIs. Ayan po mga kaibigan, mga kababayan, para po sa inyong guide. Kaya po talaga ang susi, mas maraming sumusunod, mas walang sumasaway, mas maliit ang tsansa na mahawa tayo sa itong kinakaharap na ting virus.
Ngayon naman mga kababayan ay unang araw halos sa buong hapon ay regarding sa Sampaloc hard lockdown ay patuloy po tayong nagbigay daan naman na bigyan ng pagkakataon na magkaroon tayo ng massive swab testing at yung rapid testing na ginawa ng Manila Health Department para sa swab testing at yung para naman sa rapid testing na ginawa rin, migit kumulang 300 na individual, no, ay pagkaloob naman sa atin ng mga pribadong sektor at saka ng ating ospital ng Sampaloc, mga kababayan. So ngayon po, as we speak, na total swab na po, swab test ng lungsod ng Manila ay 2,465, mga kababayan. Yan po ay yung swab testing kit na katulad ng ginagamit ng DOH na pinagkaloob din sa atin ng ating mga partner na PGH at DOH, mga kababayan. So, sa awa ko ng Diyos, mga kababayan, nakaraos naman po generally. Although meron pa rin mga ilang individual na talagang sumubok, about 82 of them nag-violate ng hard lockdown natin. Sila po ay mga nasa holding facilities at napaila na po ng kaso ng inyong pamahalaang lungsod. Sapagkat unfair naman po, napakaraming sumusunod, pagka hindi po sila pinatawan ng parusa, unfair naman doon sa mga nagsasakripisyo. Sana po, wag na po natin na tiisin na po natin, mga kababayan, no? At para naman din sa kapakanan ninyo yan. At today, nais ko rin ipaalam sa inyo na humigit kumulang 10,030 boxes, no, ang ating naipamahagi na food box na ginagawa ng inyong pamahalang lungsod. Ito ay nagre-represent ng 10,030 na pamilya today. Ang total na po na deliver natin na food box is 430,436 families, no? On top of whatever na naibigay na natin sa ating mga kababayan at patuloy natin ay gagawin yan sa mga hindi pa nakakatanggap. At gumagawa na pa rin po kami ng mga pamaraan. Itong maghapon na ito, kung ano naman ang pwede magawa ng ating pamahalang lungsod at kayo ay maramdaman ninyo, nakaagapay ninyo ang inyong local government unit. Maraming salamat sa ating mga DPS at saka city engineering employees na kasama natin na tumutulong araw-araw sa awa ng Diyos. Please keep safe, no? So, for purposes of conversation, mga kababayan, simula nung tayo nag-lockdown, no, o sa buong Luzon, sa buong NCR at sa buong bansa, nais ko pong banggiti sa inyo na ang mga ginastos na ng syudad at for purposes of guidance and information, yung ating mga food boxes and food assistance, umabot po tayo ng 203 million pesos. At yung ating namang kakaf ay umabot po tayo ng 611 million and 500,000. Yung ating namang tigta 3 kilong bigas, no, na binili natin sa NFA ay umabot naman tayo ng 62.5 million. At yung pinamigay po natin sa ating mga senior citizen ay umabot po ng 277,500,000. At ganoon naman no, sa pamantasan lungsod ng Maynila ng mga ating mga estudyante at scholar ng Maynila, umabot naman po sa 9.6 million pesos. At
sa ating PWDs ay umabot po tayo ng 7,021,500. Ngayon, mga kababayan, tulad na nabanggit ko sa inyo kagabi, yung sa atin namang mga UDM students. Sa lahat ng UDM students, I hope you are watching or your parents are watching. Starting tomorrow, we start delivering financial assistance sa ating mga estudyante ng UDM sa District 1, 2, 3, 5, and 6. At pagkatapos po ng hard lockdown sa Sabado, ang gabi at kalingguhan para naman sa District 4. Ayan po nasa inyong mga screen sa mga UDM students. Some of you will receive 3,000 pesos. Some of you will receive 4,000 pesos. And you know it already. Yan. Pati ho sa ating senior high. Yan, yung mga grade 12. Ayan na po. Tapos na po namin yung inyong mga data at mag-umpisa na po yan ipamahagi sa inyo para na sa ganun man lamang kayong mga bata, sinupin ninyo yung perang ipinagkaloob sa inyo ng pamahalaan na sana itulong nyo muna sa inyong mga pamilya, no? Para may mapagharimunan man lamang tayo. Ito pang sa nalalabing ilang araw at hanggang sa ma-extend nga ng May 15 itong ating ECQ. So, ganun din ang ating mga teacher, non-teaching personnel ay nakatanggap din po ng ayuda. No? Umabot po yan ng 5,000 pesos sa ating mga teacher at yan po yung total ay 55,745 sa lungsod ng Maynila. At bilang paghahanda po at inisip namin na kung sakaling ang ma-extend, no? About a week ago, kung sakaling ma-extend anong mga dapat namin gawin, ay bilang paghahanda, tayo po ay namili na muli ng mga makakain ng ating mga pamilya at mga kababayan. Kanina po nag-order na po tayo muli ng 20,000 sacks of rice galing sa NFA. Ayan po, nagbayad na po ang gobyerno sa gobyerno, no, sa NFA. At dumating na rin yung in-order nating 150,000 na gatas. Ito pong gatas na ito ay para sa mga lolo't lola ko. Ito po ibang klaseng gatas. Ito po yung gatas na kung saan makapagbibigay ng malusog na pangangatawan sa ating mga lolo't lola. Alam naman natin, yung ating mga matatanda ay most vulnerable ngayong sitwasyon na ito dahil sa COVID-19. Kaya gusto ko malusog ang mga lolo't lola natin. So, we will start distributing it in a matter of time. No? In a day or two, padadala na natin yan sa mga barangay. Ano po yan? Malaki po yan na lata, mga ganyan po. At least kung kayo'y dalawa. Dito po, ang rule po, ulitin ko. Kung sakaling umpisa na natin yan, katulad na binago nating pamamaraan doon sa pensyon ng senior citizen na ating pinamiyandahan. No? Na i-reconsider natin ang lahat ng mga nilista ng mga chairman sa inyong pamahalaang lungsod. Dito naman, ganun din. No? Kailangan nasa Maynila, botante hindi, pa sa senior citizen, kailangan magkaroon ng gatas. Lahat. No? Kaya po ang binili natin ay medyo meron naman nung konting sobra yan. Kaya may awa ang Diyos. No? At mga kababayan, nais kong ipaalam sa inyo, nais ko pong magtapat sa inyo, no? Para makatulong tayo at patuloy natin maibsan yung dinaranas natin na kahirapan ngayon ng ating mga kababayan, yung akin po munang kinansila o dinifer yung implementation ng Nutriban. Una, wala naman pong mga estudyante ngayon.
Pangalawa, sayang naman po yung pondo. Kaya ang ginawa ko po ay nirealign natin at next year na lang natin ipatutupad yung pangarap nating Nutriban sa ating mga bata. At mas mabuting magamit natin ngayon itong pondo galing sa Nutriban para sa kahit paano magkaroon naman lang na mapagharimunan yung ating mga kababayan sa kasagsagan ng krisis na ating kinakarap dito sa lungsod, sa bansa at sa mundo. I hope na unawaan po ninyo. Ngayon naman mga kababayan, yung solo parents, no, nais ko rin na, hindi ko yata nabanggit dyan, no? Hindi ko nabanggit, no? Julius, ipakita mo yung solo parent. Ayan. Sa mga solo parents, ayan po, meron na po kami listahan ng 2,973. I-start na rin po yan, ipamahagi sa inyo. Ngayon, doon sa mga PWD solo parents, maaari po kayong PWD pero hindi naman kayo nakatala. O kaya po next time talaga po magpatala kayo. Maaari kayong solo parents pero hindi kayo nakatala sa social welfare na. Kailangan nyo po talaga magpatala, mga kababayan. So yan po, pati yung mga solo parents na nag-message sa atin, no? At may awa ang Diyos. Mairaos natin. Yung sa ating DepEd student sa senior high, ito naman, no? Yung grade 12 po ito. 417 naman, no? Ang atin naman pagkakalooban. So UDM, about 15,644. UDM Senior High, 515,000. DepEd Senior High, 896. Na grade 12, 1,145,000. Ayan po. Nasa inyong mga screen. Bukas po, umpisa na po yan, ibababa sa inyong mga barangay. Ngayon naman mga kababayan, nais ko pong pasalamatan kanina ang kaibigan ni Miss Jessica Soho na si Mr. Josh Anduit from Los Angeles. Si Mr. Josh Anduit ay may kaibigan na ayaw magsabi ng pangalan, ay nagtumulong po sa lungsod ng Manila at nagpadala ng 100 sacks of rice. Ayan po, kaya Miss Jessica Soho and Josh Anduit from Los Angeles, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat kay Mr. Gary Valenciano at Miss Angelique Valenciano. Sila po ay nagpadala ng 200 kilos of pork prime meat, no? Ito pong pork na to ipadadala naman natin sa ating mga homeless at saka mga street dwellers sa Delpan Sports Complex at saka San Andres Sports Complex. Maraming salamat Mr. Gary Valenciano and Miss Angelique Lasso. Angelique Valenciano. I'm sorry po. Medyo lutang ng konti. Maraming salamat din po sa 100 pieces of sugar glazed donut, no, na pinadala ng Executive Director Hiro Masuda and Director Marcy Cosare Ballesteros of Career Executive Service Board para sa 100 pieces na donut, no, na pinadala niya. Maraming salamat to. Maraming salamat din kay Tereseta Coman, Executive Director ng Specs Foundation Inc. para sa 20 tons ng carrots. Maraming salamat. Maraming salamat po kay retired Major Bonifacio Aporo ng Antigo ng Maynila. Ito po yung mga retired police ng Maynila, no? Para sa 500 face mask na ating ipapamahagi sa Tondo Fire victim. Salamat po sa Pfizer Philippines para sa mga tomatoes, sayotes, carrots, and 6 na kaban ng bigas na pinadala sa Boys Town. Ayan po, maraming salamat. At kanina ay pumunta po rito
ang isang tao o mag-asawa, nakakatuwa naman, no. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat kay Chairman Danilo at President Anway Bailon ng Danway Processing. Alam niyo anong ginawa nila? Nagpadala sila ng oversized whole dressed chicken. Yun naman po, kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Yung mga taga Danway family, thank you very much sa inyo. Galing pa sila ng kung di ako nagkakamali, Candaba, Pampanga. Yan po pinamigay natin sa Zone 73, Zone 74 at isang barangay sa Zone 75 para sa 8,000 ding pamilya, no? Na nagkaroon ng 8,000 po ngayon na chicken, na dressed chicken. Maraming salamat Danway Corporation. Maraming salamat sa inyo. Palain nawa kayo ng pong may kapal. 80 packs of grocery items. Salamat po kay Billy and Benji Loanson from USA para sa 80 packs of grocery worth 40,000 pesos. Salamat din po sa Kabuhayan Party List para sa 10 boxes ng Dalandan Juice. Maraming salamat, Kabuhayan Party List. Maraming salamat din po sa ICA Green Hills Batch 1992 para sa mga pillows na ating ibibigay sa Santa Ana Hospital at Austin at Justice Jose Abad Santos Hospital. Maraming salamat. One huge cauldron of Goto Lugaw from Nixon and Janet Carillo for City Hall employees. 800 pieces loaf bread, Miss Eileen Ongcauco of Philippine Foremost Milling Corporation. 40 pieces of PPEs from Benson Ong and Charles Ong from Garfield Apparel. Thank you very much. 125 pieces of loaf breads from JCG Marketing Incorporated. 250 pieces of shirt from Mr. Patrick of MOA of Jewels, no? Maraming salamat din. Victory Church, 50 food packs. 2,000 pieces raisin buns from Liberty Foundation Incorporated at 50,000 cash donation from Chairman John K. of Manila 3rd District. Chairman, thank you very much po ng iyong pamilya. So, yan mga kababayan, ang ating capital report ngayong Biyernes. Muli po, kung hindi kalabisan sa inyo, ay panalangin po natin ang ating mga kababayan nagkasakit o mga nagkasakit sa buong bansa at sa buong mundo. Nawa hagkan na sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay at gumaling na sila. Sa mga nahihirapan ay nais ko pong isama natin sila sa panalangin na sana bigyan na sila ng Diyos ng kaluluwagan sa buhay. Sa mga nasawi at naging biktima ng COVID-19, partikular na yung ating mga frontliners na nagsakripisyo, panalangin din natin ang kanilang kaluluwa at ipanalangin din natin ang kanilang mga mahal sa buhay na naulila. Sa ating mga frontliners din, sa barangay, police, AFP, at lalong-lalo na sa medical field o health sector. Panalangin din natin sila, lagi silang ligtas dahil kailangan natin ng tulong nila ngayon. Muli mga kababayan, nadagdagan po tayo ng 2 linggo. Ang aking pong commitment sa inyo, alam ko pong nahihirapan na kayo, alam ko pong naiinip na rin kayo, pero ito po ang commitment ko sa inyo. Hindi po namin kayo iiwan. Maaaring hindi kami perpekto, maaaring kulang kuminsan, pero sa maliit naming kaparanan, ipararamdam namin sa inyo na meron kayong pamahalang lungsod ng Maynila na magiging kaagapay ninyo sa tinatahak nating krisis ngayon.
Kaya patuloy kaming narito at maglilingkod ng tapat, masinop, at mainam. Hanggang dito na po muna muli at bukas naman po ulit tayo mag-uusap-usap para sa panibagong update. Paalala ko lang, ang kalaban po natin ay COVID-19. Mahirap, nakalaban ito. Nakamamatay, delikado, mabilis nakakahawa. Pero pagsama-sama tayo, mamamayan at pamahalaan, tingin ko po may awa ang Diyos. Malalagpasan din natin ito. So magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Thank you. Manila, God first.